unang gabi ko pa lang dito sa Pilipinas, hindi ko naman ine-expect na montik na ako makasagasa ng buntis. Siyempre naman, tulong agad, di ba? Ganyan kami sa Canada. Basta kababayan, nangangailangan, tulong agad kami. Siyempre, ginagawa ko yun sa Canada. Ba't di ko naman gagawin dito, di ba? Eh, nasa naman yung ama ng dinadala mo? Crystal, tama na. Bakit kung makareact ka? Tama na nga, di ba? Crystal, quiet ka na nga lang. Tonyo, ba't ka ba nagagalit? Pasensya ka na. Hindi ko naman pinalaki yung anak natin ng maging chismosa, hindi ba? Saka, nakakaya sa bisita natin. Well, tama naman ang papa mo. Pero alam mo, feeling ko kasi ito, talagang, feel ko nakuha na sa akin yung pagkachismosa. Saka, gusto lang naman namin malaman kung sino yung lalaking nakabuntis kay Jenny. Diba? Alam mo, isa lang talaga masasabi ko eh. Malayong malayo yan sa asawa kong si Tonyo. Yung mga lalaking ganyan, naku, hayop yung mga ganyan. Alam mo yung may asawa na tapos mambubuntis pa ng dalaga? Kaya deserve na talaga na iwan mo siya. Naku, deserve talaga yan. Ah, Jenny, ba't iniwan mo? Halika na, kumain ka na. Ay, naku. Ano bang gusto mo? Gusto mo ng gulay? Ma, huwag mo sabihin na seryoso ka na patutuloyin mo yung babaeng yun dito. Ba't naman ako nagbibiro? Oo, dito natin patutuloyin si Jenny. Ma, hindi mo siya kilala. Nako ha, yung ganyang attitude mo ha. Hindi pwedeng ganyan sa Canada. Ano, ma? Yung mag-ingat? Hindi. Yung maging judgmental. Ay. Mahal, nabanggit mo na ba sa mga kamag-anak mo yung tungkol sa kasal natin? Ang sabihin mo, mabilisan lang naman. Pagkatapos ng kasal, tipad na tayo agad sa Canada. Mahal, siguro pag-usapan na lang natin yan bukas. Kasi hindi ka pa papagod, ha? Hindi pa. Namiss kita. Miss na kita. Hmm.